John 15:1. Ako ang tunay na puno ng ubas. I am the true vine. We beseech you, O Lord, we ask you to bless us with enlightenment, with wisdom. Turuan niyo pong ipaliwanag sa amin ang kahulugan ng iyong anak na si Jesus, ang tunay na puno ng ubas, the true vine, kung saan lahat kami ay dapat kumapit. Teach us, lead us. In the name of Jesus we pray. John 15:1-8, ako ang tunay na puno ng ubas. Hindi sinabing ako ay tunay, sinabi ako ang tunay. Very specific, it excludes everything and everyone else. So alam natin na may tinutukoy agad dito na hindi tunay na puno. Kasi bakit sasabihin mong ako ang tunay kung wala namang hindi tunay? So doon pa lang ipe-frame natin ang pag-unawa natin sa katuroang si Jesus ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama sa pagpapatuloy ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. And this early, we should already decide kung anong application ang gagawin natin sa buhay natin sa katuroan na ito. At syempre, obviously, dapat ma-identify na natin na hindi tayo yung matatanggal na sanga. Kundi tayo yung ipoprune, lilinisin, tatalbusan para lalo pang mamunga. At kasama ng pag-unawang yan ay dapat nating saliksikin. Ano ba talaga yung bunga na pinag-uusapan dito? So, ang patay na sanga, inaalis. Ang buhay na sanga, nililinis. Para mas dumaloy ang life ng vine at mas mamunga ang branch. Dapat mag-decide tayo early on na dapat tayo yung branch na namumunga. At lalo pang mamunga dahil magpapaprune tayo. At sa pagpapatuloy ng Panginoon, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So nalinis na sila dahil tinanggap na nila ang salita ni Jesus, pero hindi ibig sabihin na tapos na yung work sa kanila. Connected na sila sa vine, pero kailangan pa silang patuloy na linisan, putulan, talbusan at hubugin para mas mamunga. Manatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili rin ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin dahil ako yung puno. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At habang maaga, dapat nating malinaw, ano bang ibig sabihin ng hiwalay? At kung wala tayong nagagawa o para ang kulang-kulang na nagagawa natin, malaman agad natin kung anong dapat gawin para mamunga ng sagana. Pag sinasabi nitong pananatili, ibig sabihin ni Jesus, hindi kayo bukod sa akin. Remember the imagery, branch, tsaka tree. Dapat nakakabit yung branch sa tree para daluyan ng lahat ng mga nutrients at mamunga. So siya yung tree. So ang tanong, nakakabit ba ako sa tree na ito o sa iba? Doon ba ako kay Jesus, the true vine, naka-attach? Baka naman sa iba. Kasi may tinutukoy siyang hindi true vine. Kasi siya yung true vine. Anong ibig sabihin na nananatili tayo kay Jesus? That His words shape our mind. Na mga naiisip natin, na puproduce ang ating utak, kung ano ang ipoproduce mismo ni Jesus. Doon pa lang, masasukat na natin, nananatili ba tayo? His words shape our heart. Yung bang
damdamin, pagmamahal, pag-ibig ni Jesus, yun ba ang nasa puso natin o may iba? That His command shapes our actions. Pang-araw-araw, kilos mo sa nanay mo, kilos mo sa biyanan mo, pakikitungo mo sa workmate, sa friend, yun ba ay hinuhubog ng salita ni Jesus? Again, malalaman natin kung gaano tayo ka-attach sa tree, kung gaano nahuhubog yung ating mga pang-araw-araw na buhay. Hindi tinatanong saan ka member, anong church mo, pabaptize ka ba, anong suot mo, hindi. Dapat kitang-kita sa buhay natin ang bunga ni Jesus. That His life becomes lived in our lives. Na yung ating katawan ay tahanan ng Espiritu ng Diyos at yung buhay natin, parang si Jesus mismong nabubuhay sa atin through us. At sa pagpapatuloy niya, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Very dramatic imagery, but mostly misunderstood what it means. Kaya magandang reviewin. So, ang hindi namumunga ay natutuyo, pinuputol, inihahagis sa apoy at nasusunog. So, ang picture natin dito is an ongoing fire tulad ng sakalan at ginagawang panggatong yung natuyong sanga. So, ang natuyong sanga ay ginagawa nilang panggatong. Anong ibig sabihin nito? Bumababa ang usefulness. Mula sa isang namumungang sanga, naging panggatong. Sayang ang potential. May mas mataas pa sanang magagawa, may mas marami pang mararating, may higit pang dakilang silbi, pero magiging panggatong na lang imbes fruit-bearing branch. Magiging firewood, imbes na very, very useful to one and all, kasi ang bunga niya ay hindi lang kanya, higit doon, ito ay pinakikinabangan ng marami pa. So, may warning agad yung turo ni Jesus, mamunga o ma-demote, maging panggatong. Sa pagpapatuloy niya, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y maging mga alagad ko. Jesus is the true vine, and shall we say, the new vine, the source and channel of life. Ano ba yung inakala na dating vine, puno na source of life? So let's study the old vine. Kung si Jesus yung new vine, the living vine, ano yung old? Hindi naman kasi ang lingid, nasa Bible din. Psalm 80, 8-9. You transplanted the vine from Egypt. It took root and filled the land. So ano yun? Israel was the vine God planted at first. Liberated from Egypt, transplanted in another land, God gave this vine a mission. Be fruitful. May mission ang bayan. Isaiah 42, 49, and 60 tells us about this. Be a light to the nations, so that God's way and salvation would be known beyond Israel. Yun ang calling ng plant na itinanim. Yun ang mission ng vine. Maging liwanag ng sanlibutan, maging instrumento ng kabutihan ng Diyos, ng kaligtasan, at ang lahat ng ito ay makilala, maitanghal sa buong sandaigdigan. The vine was not planted merely for nationhood, for selfish identity. The vine was planted for fruit. Justice and righteousness, ang fruit na yon na hinahanap ng Ama sa vine. At ito ay dapat makita beyond Israel to the world. Isaiah 5, 1-2 also talks about the old vine. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Ang tinutukoy pa rin ang bayang itinanim, Israel.
Isaiah 5:7, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. Ayan, hindi na kailangan interpretation. Ang linaw-linaw na. The vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel, and the people of Judah are the vines He delighted in. And He looked for justice, but saw bloodshed. For righteousness, but heard cries of distress. Sa Tagalog version, umasa siyang gagawa ito ng makatarungan. Ngunit sa halip ay naging mamamatay tao, panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Ibinunyag na ito noon pa sa Isaiah. The fruit was that the harvest God sought. Namunga pero hindi inaasahan ng Ama. Now, that is the old vine problem. So yung vine na itinanim, hindi nag-deliver, and that became a problem. There may be leaves, like visible religion, a very loud, visible religion, but the question of God remains, nasan ang fruit? Nasaan ang kabutihan, kabaitan, katarungan, nasaan ang kapayapaan? Kaya itinanim, para doon. The old vine failed its calling. The scriptures tell us that. Jeremiah 2, Hosea 10, Ezekiel 15, and others. The vine became corrupt. Religiously active, yes, but spiritually compromised and fruitless enough to burn as fuel. Kasi ito yung tinutukoy na sangang susunugin. Very dramatically, Jesus enters the story. The background was the old vine that failed. At sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Lumilinaw na sa atin kung ba't siya ang tunay na puno. The vine in John 15 tells us this. Jesus fulfills the Father's vine project. So ang iniutos, ipinapagawa sa bayang Israel, kaya itinanim doon ay para mamunga, nabigo, hindi naman nagbunga. Now Jesus comes into the picture and fulfills the Father's vine project. Sabi ng Ezekiel 34, 11 to 12, and 16, I myself will search for my sheep, sabi ng Ama, and look after them. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will shepherd the flock with justice. At dito noon pumasok si Jesus na sinabing, I am the good shepherd. Dahil siya rin yung tumupad ng gustong mangyari ng Ama na ma-shepherd ang bayan, hindi lang ang Israel, kundi ang buong daigdig, na nag-fail na naman yung bayan na yun para gawin yun. Kaya si Jesus yung naging true vine at pagkatapos siya pa rin yung naging shepherd, the good one. Siyempre, kung may good one, merong bad one. Siya ang sinabing, I am the light of the world kasi merong darkness. Kaya yung mga sinasabi ni Jesus, mga I ams, na pinag-aaralan natin itong mga nakaraang panahon, ay puro may tinatamaan, may nire-rebuke, may ibinubunyag. Pag sinabi ni Jesus at I am the light, na-expose yung darkness. I am the true vine, na-expose yung false vine. I am the good shepherd, na-expose yung bad shepherd. Kaya kailangan nating harapin ang itinuturo ng Scripture tungkol dyan para natin mapakinabangan. And in our very, very personal case, para tayo maging mga sangang namumunga at hindi maputol at maging panggatong. The vine in John 15 and the fruitless fig tree in Mark 11 are not decorative garden images. Matatandaan natin yung fig tree. Ang dami nagtatanong doon, bakit hinahanapan ni Jesus ng bunga yung fig tree na puro dahon at nung walang bunga, the fig tree was cursed and the fig tree the following day died. At sabi ng mga disciples, Lord, yung pong puno na pinagalitan nyo, ayun, tuyo na, namatay. Magkakambal tong mga kwento na to. Nung failed vine sa Old Testament, itong vine na sinasabi ni Jesus, at pati yung fig tree, pinapakita niya yung talagang lesson na ito.
these themes, these motifs of the vine, of the fig tree, are covenant warnings, fulfillment announcements, and life and death teaching. Hindi lang ito magandang kwento ng agriculture or horticulture or gardening. Yun ang ginamit na metaphor, springboard ng discussion, but the story doesn't stop there. So enter Jesus, John 15:1, I am the true vine and my Father is the gardener. Ibig sabihin, project pa rin ito ng Father. Kasi di ba, project nga ng Father yung magtanim ng mamumunga dapat na bayan. Pero hindi namunga, so si Jesus na ang dumating para gawin yung mission. Jesus is the true vine who fulfills what the old vine failed to bear. Fruits of goodness, righteousness, kindness, justice to the world, to the nations. And the Father was so disappointed. Sabi niya, hindi yan ang nakita ko nung hinanapan ko kayo ng bunga. Kaya sabi ni Jesus, not I am a vine, but I am the true vine. That word true carries the fresh insight of the message. Israel was the old vine by calling, by mission, by design. But Jesus is the true vine by fulfillment. Sa actual accomplishment, naganap, na-accomplish, si Jesus ang naging true vine. John 15, Isaiah 5, and Ezekiel 15 also echo these realities. Life is in attachment to Jesus, the true vine, not to the old vine judged for fruitlessness. This early we ask, saan ba ako naka-attach? Saan ako humuhugot ng spiritual life? Saan ako humuhugot ng lakas, ng katotohanan, ng katuruan? Saan ako humuhugot ng mga ideya na ipapamuhay sa buhay ko? Sa true vine o sa old vine that failed? Jesus fulfills what was at first Israel's calling and mission. But now, he stands up to the calling and does it. Matthew 5, Romans 15, and Isaiah 49 echo these teachings. Jesus fulfills God's earlier purpose and opens salvation to the world para sa buong sangkatauhan. Jesus opens to the nations what had become confined within Israel's religious identity, within Israel's temple confidence and presumed national privilege. Hindi kasi ibinahagi sa buong mundo ito sinarili nila. Bumukod, humiwalay, at kinanya na lang yung dapat sana ibinabahagi sa buong mundo. Kaya sabi ng John, for God so loved the world, hindi lang isang bayan, that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. And then verse 17 says, the Father sent the Son not to judge the world, not to condemn the world, but to save it. Jesus recenters the people of God around Himself. Dinala ni Jesus ang sangkatauhan sa paligid niya, within His reach, and within the world's reach, nandun siya sa gitna. Not under Israel's priests, teachers of the law, and Pharisees. That is the immediate religious implication of that. Sabi niya, ako yung true vine, sa akin kayo kumapit. Huwag dyan. Huwag sa mga pinagsasabi, tinuturo nila, bagamat may mga tama din dyan, may mga magaganda, pero gusto nyo talaga na mamunga, magkaroon ng buhay na masagana, full of fruit, sa akin kayo makinig. Sa akin kayo sumandal, umasa, tumindig, dahil ako ang true vine. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. It is as good as saying that
Pag diyan kayo umasa sa old vine, wala kayong ma-accomplish. Yan nga, walang na-accomplish eh. Kung may na-accomplish yan, hindi na ako dapat dumating dito, hindi na ako pinadala ng Ama. So, linawin natin sa ating mga sarili kung saan tayo humuhugot ng spirituality, ng strength, ng guidance, ng light. No national, racial, or religious identity can replace remaining in Jesus. Center dapat yon. Hindi sapat ang kaanib naman kami. Kami ang kalahi, kami ang lahi, kami ang nakikikamag-anak. Hindi yun ang usapan. Hindi yung kami ang nasa tamang grupo. Kami yung tagaloob. No. Ang tanong kay Jesus, the true vine ka ba naka-attach? Kasi marami naman, akala nila naka-attach sila kay Jesus, pero nung nagkaliwanagan, hindi pala kung saan pala naka-attach. At sabi niya, you will know them by their fruits. Gusto mong malaman kung saan kang puno naka-attach, dito naman yung bunga mo. Ang bunga mo ba ay Jesusness? Baka naman Phariseeness. Hindi naman mahirap malaman kung saan ka naka-attach. Ganun kasimple, parang cartoons na nga kasimple yung illustration Para hindi na tayo malito pa. Ang buhay ng sanga ay hindi galing sa group label, corporate identity, kundi sa personal attachment ng individual sa puno. At hindi ito by group, hindi by lahi, hindi by nation, hindi by corporate assembly, individual, personal. And the Father remains the gardener. Jesus is very quick to clarify the continuity. Hindi napalitan kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Ang Ama pa rin. Pinalitan lang yung vine. Sends the true vine because the old vine didn't do the work it was supposed to do. John 15, 1-2, ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. So we zero in on that. Paano ba nagbubunga? Ano ba ang bunga? At paano malalamang hindi ka pala namumunga? At kanya namang pinaputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Psalm 80 and Isaiah chapter 5 tells us that the Father is the one who planted, cared for, inspected, and judged the vineyard. Hindi tayo ngayon ang nag-judge, Never. Binabasa lang natin yung nakasulat sa Scripture. And it is the Father who judges. In fact, who did the judging. In John 15, the Father knows what fruit is. Kasi pwede tayong madaya. Katulad ng fig tree, ang daming dahon. Tapos wala naman palang bunga. Ano yung mga dahon na yun? Ang daming verses na alam. Wala namang bunga kabutihan at kabaitan. Ang daming ritual na dinadaluhan. Wala namang bungang kababaang loob. Ang daming ministry, ang daming service, pagod na pagod. Pero wala namang bunga ng peace, ng rest. Kaya dapat tinitingnan natin, baka puro dahon. Dapat may bunga. So the Father knows the true bunga. Hindi siya pwedeng madaya. And the Father knows what blocks fruit and drains life. What must be cut away. John 15:3, you are already clean, pruned, because of the word I have spoken to you. So ang common reading nito, yung pruning of personal sins. Pag sabi ko, kailangan mapurun ka, ay, dapat pala tumigil ako manigarilyo. Although, dapat nga, tumigil kasi hindi yan mabuti. Dapat pala, ganito. Puro personal ang application. Kasi nalalayo sa tunay na topic kung ano yung fruit na hinahanap at kung ano yung wrong sanga. This reading of pruning as personal behavior and personal life misses the original big picture. And because the reading misses it, hindi tuloy na aaksyonan ng tao yung dapat aksyonan. The context of what had to be pruned is not from individuals, but from the failed vine, the failed system. Yun ang ipuprune.
Hindi personal behavior, but corporate religious behavior ang dapat ituwid. Isaiah 5, Jeremiah 7, Matthew 3, Matthew 21, at iba pa. God sought fruit, but religion became confidence without obedience. Ano ang nakita doon sa vine? Confidence in religion, but no moral obedience. Ipinagmamalaki ang relihiyon, ipinagmamalaki ang membership, ipinagmamalaki ang lahi. Pero pag tiningnan mo ang mga asal, mga ugali, sabi niya, anong nakita daw ng Diyos? Lagi kayong mga mamamatay tao, puro kaapihan, puro hibik, iyak ng mga kinakawawa. May angas sa templo pero walang pangingimi sa Diyos. Yan ang natagpuan nung hinanapan ng bunga yung vine. Religion became ancestry without repentance. May pinagmamalaking pinagmulan at lahi pero walang pagbabagong loob. Religion became office and ministry without fruit. At hanggang ngayon, maraming ganito. May hawak na tungkulin at titles, maraming pera at kapangyarihan, pero walang bungang kabutihan, kabaitan, katarungan at katuwiran. Ang problem ay hindi kakulangan ng religious identity. Ang dami nga eh. Ang problem ay religious identity na hindi fruit, hindi blessing sa kapwa. Blessing ka ba sa world? Yan ang tanong. Kasi yung fruit, hindi naman para sa puno yun eh, para yun sa pipitas. So pag sinasabing kailangan namumunga ka, hindi para sa sarili, para may mapitas ang mga tao sa paligid. Yun ang fruit. Yung nagugutom, napapakain. Yung dehydrated, nakakakain ng fruit laden with water. Yun ang tree. Yung mga walang masilungang ibon at mga iba pang nilalang, nakakasilong sa mga dahon, kakadapo sa mga sanga. Kaya yun ang tree na gusto ng Ama. May pakinabang ba sa iyo ang mundo? Nakakatulong ka ba? Blessing ka ba? Kasi kung ang dami-dami mong fruit, pero pang sarili mo lang, aanin mo yun. Yun ang old vine na natuyot. Ito yung fig tree na puro dahon pero walang bunga. Bakit siya nag-wither at namatay? Sinabi na sa Ezekiel pa lang eh. Tagal-tagal nang nauna yung kwento nun eh. Kaya nung dumating si Jesus, dapat yung mga mulat, sinabing, ay, eto na yung true vine. Dapat dito na tayo. Pero hindi, pinatay pa nga nila eh. Nireject nila. Tinawag nilang demonic yan, huwag kayong makikinig. Because the false vines wanted to keep the people under their control. The bad shepherds wanted to keep the sheep para gatasan nila. Kontrolin, ikulong. The old vine had to be pruned of everything that looked religious but did not bear God's fruit. It's not enough that you look religious, that you are religious. You have to bear fruits. Fruits of goodness, kindness, love, forgiveness. Fruits that give others rest. Nagbibigay ba tayo sa kapwa ng nourishment, ng pahinga? O tayo yung pumapagod sa kanila? Binibigyan natin sila ng forgiveness, ng way to be forgiven? O tayo yung umuusig? Binibigyan ba natin ng space o kinukulong? Malinaw dapat yan. This pruning is institutional, not only personal. But of course, it will eventually filter down to personal levels. Pero it begins big. Yung institution, the big idea, the big story. Ritual without righteousness is to be pruned. Altars without obedience have to be torn down. The old vine had to be pruned of scripture knowledge, but without recognition of Jesus. Di ba? Alam na alam nila ang scripture. Nang dumating si Jesus, hindi naman nila kilala, hindi kinilala, at hindi kinilala. Yun ang dapat ma-prune. Puro ka-verse dyan. Pero kilala mo ba si Jesus? John 1:9-11,
He was in the world. And though the world was made through him, the world did not recognize him. But the world had a lot of religion. That blindness had to be pruned. Tulad nung man born blind, sabi ng mga disciples kay Jesus, sino po may kasalanan? Bakit blind to? Siya o mga magulang niya? Kasi itong mga relihiyosong taong to, basta nakakita ng sakit, meron agad may kasalanan to blame. Dadalaw sa may sakit, sister, baka naman may unconfessed sin ka. Dumalaw ka pa. Yun lang pala yung fruit mo. So, sabi ni Jesus, hindi yung mga magulang niya may kasalanan, hindi rin siya. Ang lahat ng ito ay nagkalakip-lakip para makita ng lahat ang gagawin ng Ama sa buong daigdig. Because ang buong daigdig represented ng bulag na yan, binulag siya. Bibigyan siya ng paningin. At nung binigyan ni Jesus ng paningin, it is symbolic that the truth of Jesus will result in global, worldwide revelation. At ang lahat ay magkakaroon ng malinaw na pagtingin sa katotohanan. Anong ginawa ng mga bad shepherds, yung mga religious leader ng Israel? Nilait, ininsulto, ininterrogate, and eventually itiniwalag yung bulag na nakakita na. At tinawag si Jesus na demonic. Yun itong pinag-uusapan nating vine na kinailangan ni Jesus na manindigan para magkaroon ng available na true vine. Puro religion, puro verses, pero hindi kilala ang Son of the Most High God. Walang Jesusness sa buhay, pero talaga namang namumusarga sa verses ang bibig. Yun ang hinahanap na fruit. The old vine had to be pruned of leadership that blocked people from life. Because yung good shepherd, sabi ni Jesus, I am the good shepherd, therefore merong bad shepherd. Sabi niya, I am the gate. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, I am the door. The sheep will come in and out and find pasture. So Jesus as the gate is not prison. Jesus as the gate is a way in and out. Hindi niya sinosolo, kinukulong, itinatali, binibihag ang tupa. Pero maraming mga shepherds hanggang ngayon, pag sumali ka sa kanila at napalapit, topo-topo, di ka nalalabas. Di ka na makikinig sa iba. Sa akin ka na lang makikinig, dito ka na lang aaten, hindi ka makikipag-fellowship sa iba. Kahit mga kamag-anak mo, huwag ka nang pupunta doon, namatay yung lola mo, huwag na, kasi iba sila, iba tayo. Sinolo, ikinulong ang sheep. Hindi yun si Jesus na gate. Because Jesus as gate is not prison. So dapat mo itanong, sheep pen ba ito o kulungan? Saan ba ako nasadlak? The old vine had to be pruned of fruitless identity. Puro identity, tayo. Pero wala namang bunga. Anong bunga? Well, marami kaming bunga. Ang dami naming project, ang dami naming ganito, ang dami naming mga ginagawa. Pero ang bunga hinahanap ni Jesus ay hindi yon. Kababaang loob, kabutihang loob, maging kapakinabangan ka sa buong daigdig. Matthew 3:8-9, sabi ni John the Baptizer, produce fruit in keeping with repentance, and do not say, we have Abraham as our father. Kasi yun ang pinagmamalaki ng mga Israelites na apo sila ni Abraham. At ng kung sino-sino pa. Sabi ni John, huwag niyong mauungkat sa akin yung apo kayo ni Abraham. Ang atupagin nyo, mamunga kayo ng hinahanap ng Diyos. Kagandahang loob, hindi ganyang yabang. Hindi pagmamalaki. Kabutihan. So, tigilan ng racial claims, ang superiority, dahil hindi yan ang bungang hinahanap ng Ama. Ba't natin ito pinag-aaralan? Para maipwesto natin ang mga sarili natin in the scheme of things. Because we are surrounded by all kinds of vines like this. Tiyakin naman natin na nakakakapit tayo sa kay Jesus talaga at malalaman sa bunga. God cleanses His vine project by bringing everything to its true vine, Jesus. Life is only in connection to Jesus. John 15:4-5, remain in me,
as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kami magtataka, ba't ang tagal-tagal ko nag-Bible study, pero napakabugnutin ko pa rin, wala pa rin akong tiyaga, magagalitin pa rin ako. Bakit hindi ako manaig sa mga tukso? Baka naman hindi ka nakakabit sa vine. Kasi kung nakakabit ka, mamumunga ka daw ng tama eh. So wag nating bulagin natin sarili, wag tayong magbulag-bulagan, wag nating itago ang katotohanan. Huwag takpan ng sugat na kailangan niyan buksan, itanghal para malanggas at magamot. Kailangan maging prangka tayo sa ating sarili. Ano bang bunga ko? Anong nakikita sa akin? Para malaman ko kung saan ako naka-attach. Kasi baka buong buhay, akala mo naka-attach ka sa true vine, yung pala sa iba. Neither can you bear fruit unless you remain in me, sabi ni Jesus. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So ang project natin, una, tiyakin na kay Jesus naka-attach. At pag nakita na natin, oo nga, naka-attach ako, magpa-prune sa Ama. Not only of personal habits, personal things, but also of big religious issues. Dapat ma-prune yun kasi yun ang hadlang para dumaloy ang buhay through the vine, Jesus. Christian life, Jesusness, is not institutional belonging. Hindi kung saan kakabilang. It's not historical continuity. It's not correct labeling na ito ang pangalan mo. Hindi nadadaan yun doon. Christian life or Jesusness is visible life and fruit of Jesus in the branches, in the believers. Na pag nakita ng mga tao, ang ginagawa mo sa, walang duda, bunga ito ni Jesus. Walang duda, kay Jesus siya naka-attach. Yung sasabihan ka ng tita mo, yan ba ang Christian? Although hindi naman lahat ng ganung paratang at parunggit tama, pero minsan may point, dapat pakinggan. Hindi bumubula ang bibig mo sa dami ng verses. Pagkatapos, masasabihan ka ng ganun. John 15:8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ibig sabihin, visible Jesusness is what should be seen in you, and then the Father will be glorified. Christian life or Jesusness is incarnation of Jesus in His disciples, in us. Para bang nabuhay siya sa atin. Then doon mo lang makikita, anong ibig sabihin pala nung talagang peace, nung rest? Yung dumarami yung pinapalampas mo na lang, you don't stop at every station and fight every battle. Nagiging mapagpasensya ka. Less and less matatakotin, more and more mapagtiwala. Yun ang mga bunga. Ba't ka pa magre-religion kung hindi na magiging bunga, napagod ka lang, nahingang ka pa ng tithes and offering, tapos wala ka na pala. Dapat sulit. In Matthew 7:16-20, Jesus teaches that a tree is known by its fruit. Good fruit shows good life. Bad fruit exposes a bad tree. Tingnan, suriin ang bunga. Galatians 5:22-23 gives us a very good glimpse of what that fruit is and what it can be. But the fruit of the Spirit is love. So tanong agad, loving ba ako? Kalab-lab ba naman ako? Joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. It's unassailable. Walang makaka-question ang doctrine na yan. Kahit sa magpatiwa-tiwarik at magpagulong-gulong, pagka nandyan at namumunga ka ng love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, surely tama ang doktrina mo. Surely naka-attach ka sa true vine. Fruit shows the life of Jesus moving through the branch. Fruit must look like
the vine. Ang anak ng Diyos ay dapat kamukha ng Diyos. Ang sumusunod kay Jesus ay dapat kamukha ni Jesus. If the vine is Jesus, the fruit must be Jesusness, made visible. Bakit ba may mga allergic sa salitang Jesusness? Dapat allergic ako kay Jesus, pagka-allergic kayo sa Jesusness. Parang kung ayaw nyo ng Apple-ness, dapat ayaw nyo ng Apple. Kung gusto nyo ang Filipino-ness, dapat gusto nyo yung Filipino. Ganun lang naman kasimple yung word na yun eh. Why problematize it? John 15:6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned, meaning demoted, from a fruit-bearing branch to a panggatong. That's actually the literal meaning of the sayings. Nagiging firewood, panggatong na lang. May saysay pa rin naman, but much less. Sayang. Sayang naman. Naging gano'n na lang. Ezekiel 15:6, therefore this is what the sovereign Lord says, as I have given the wood of vine among the trees of the forest as fuel for the fire, so will I treat the people living in Jerusalem. This is the Most High God speaking to the prophet. Sabi niya, kung paano ko ginagawang panggato ang mga tuyong kahoy, ganyan ang gagawin ko sa mga taga-Jerusalem na puro religion, tapos hindi naman maka-Diyos. The verses say this. All you have to do is read it. The gospel of the true vine is this. The old vine failed. God sent Jesus, the ultimate vine, na tumupad at gumanap sa dapat sana'y calling ng old vine. God sent Jesus, who bore the fruit God sought and gathered the fruitful people into Himself from all over the world. Inilabas ni Jesus sa bakuran ng Israel, ng Jerusalem, ang paghahari ng Diyos. Kaya sabi niya, go to all the nations, be my disciples, teach them everything I have commanded you. Hindi yung commanded ng mga priest na yan, hindi yung commanded ng mga Pharisees. What I commanded you, yun dalhin nyo sa mundo. Okay, ang dami naging mga missions all over the world. Ano ang dinala? Kaninong turo ang dinala? You will know them by their fruits. So the fresh announcement of John 15 is this. Life with God is now sourced from Jesus, not from the old vines, failed, fruitless branches. Recognize that, true followers of Jesus. Fruitfulness is now possible only by the personal connection to Jesus, not to the old vine. Let the command of Jesus actually shape relationships. Pag sinasabi natin, teka, okay, mananampalataya ako ni Jesus. Nakakapit ako sa vine. Paano ka makitungo sa nanay mo? Paki-review kung paano ka makitungo sa biyanan, sa hipag, sa office mate, sa kapitbahay. Doon pa lang, malalaman mo na kung anong vine ka meron. Hindi tinatanong sa kang sumisimba paglinggo. Anong Bible version ang hawak-hawak mo, 3 kilo sa bigat. Anong suot mo, gano'ng kahaba. Hindi yon. Paano ka makitungo sa kapwa? Yun ang hinahanap sa iyo na fruit. Hindi ba yun ang inusig ng Diyos yung Israel? Yung nakita ko sa inyo, puro mamatay tao, puro mga pang-aapi. Ang dami-dami nag-iiyakan, inaapin nyo, inaagawan nyo. Anong ginawa nyo? Bakit nyo ginawang ganyan? So tapos sasabihin mo, maka-Jesus ka, pero anong pakikitungo sa kapwa? Let the life of Jesus become visible in your life. Bear fruit.